Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Michael. Hindi ko tunay na pangalan. At ako po ay taga Sambales. Nasa 35 anyos po ako nang mangyari yung kwentong ito. Yung mga mababanggit kong pangalan dito ay hindi nila tunay na mga pangalan. 2 taon na po kaming mag-asawa ni Sanya noon nang mangyari ito. Nang mag-decide po kami noon na umalis sa poder ng aming mga magulang. Nagkaroon nga ng hindi pagkakaunawaan yung aming mga magulang noon. Kaya pati na nga kami ay nadamay pa. Dumating na rin sa punto na nais na ngang kunin ng kanyang mga magulang yung asawa ko. Pero dahil kasal naman kami, ay nasa akin nga yung karapatan. Nagpunta nga kami noon sa probinsya kung saan nagtatrabaho yung isang kaibigan. Talagang nag-decide po kami noon para sa buhay naming mag-asawa. Pagdating namin doon, sinalubong kami ni Arman. Sumakay nga kami ng tricycle noon papunta sa kanila. At pagdating doon, ay tumuloy muna kami sa kanilang bahay. Meron ka bang alam na apartment dito na pwedeng tuluyan? Tanong ko pa nga po noon kay Arman. Meron naman daw, sa kabilang barangay pa daw yon. Kaya nang hapon nga na iyon pagkatapos kong mag-report sa amo namin ni Arman na nagmamay-ari ng construction site kung saan nga ako pinapasok nitong kaibigan ko. Sinamahan nga ako nito sa kabilang barangay para tanungin sa may-ari kung meron pa bang available na kwarto. Mabuti na lang noon at meron naman. Kaya't nagpaalam na nga noon si Arman at magkita lang daw kami kinabukasan sa may construction site. Pag-uwi ko ng hapong yon galing sa trabaho, isang magandang balita yung sinabi sa akin ni Sanya. Bumili nga raw siya ng pang-pregnancy test kit at kumpirmado ngang buntis raw ito. Pinakita pa nga nito yung pregnancy test na kanyang ginawa. Siyempre masayang masaya po ako noon dahil kakalipat lang nga namin pero meron namang magandang balitang nangyari. Naging maingat po yung asawa ko noon lalo na nga at ito po yung panganay namin. Naging maalaga rin ako sa kanya noon. Binibili ko naman yung mga hinahanap nitong pagkain. Isang araw po noon, nagpasya nga kaming mamalengke ni Sanya. Hindi na kami nag-commute dahil pwedeng lakarin papuntang bayan. Wala po akong trabaho ng araw na ito. At habang naglalakad, may nakasalubong kaming matandang babae noon. Puti na lahat yung kanyang buhok at kulubot na rin yung balat. Nang malapit na nga kami dito, napatingin siya sa tiyan ng asawa ko. Ngumiti pa ito, kaya't nakita ko yung maiitim nitong mga ngipin na medyo nabubulok na. Nang matapat nga ito sa amin noon, sinabi niya na buntis raw yung asawa ko. Nagulat ako noon dahil wala pa naman kaming pinagsabihan na buntis nga yung asawa ko, na kami lang nga talagang mag-asawa yung nakakaalam noon. Kung meron man, nakapagtataka naman kung malaman din ng matandang ito. Dahil nakita nga ng matanda yung pagtataka sa mukha namin noon, sinabi nito na marunong daw siyang tumingin ng babaeng buntis. Nang makalagpas na nga ito ay napatakip ako ng ilong noon dahil napakabaho ng kanyang hininga. Amoy imbornal. Ito po ay totoo lang talagang may amoy po yung kanyang hininga. Maging yung asawa ko noon ay nagreklamo rin sa baho ng kanyang hininga. Nahiya naman daw siyang magtakip ng ilong nung nasa harapan pa nga namin yung matanda. Nung nasa palengke na nga po kami noon at namimili na nga kami ng karne, sinabi ng tendera na mag-ingat kami dahil may nababalitaan umano na may pakalat-kalat daw na aswang sa baryo. Puntirya daw nito yung mga buntis. Noong isang araw daw, may narinig yung hipag ng tendera na mga ingay sa kanilang bubungan. At noong tignan nga raw nila kung ano nga ba iyon, bigla naman daw nawala. Pero malakas raw yung kanyang kutob. Naaswang raw yung naroroon, lalo na't napapadalas raw yung mga ganong ingay. Napatingin nga ako kay Sanya noon dahil buntis nga ito. Hindi kami naniniwala ng asawa ko noon tungkol sa mga aswang. Pero wala namang masama kung mag-iingat kami kung sakali man na totoo nga yung mga ganon. Habang nasa trabaho, tinanong ko si Arman
kung totoo ba yung aswang na bali-balita sa baryo. At ang sabi nito, totoo daw yon. Payo pa nga niya sa akin noon na mag-ingat kami lalo at buntis nga yung asawa ko. Magsaboy daw kami ng asin sa paligid kapag paggabi na. Maglagay rin daw ng bawang si Sanya sa kanyang bulsa o kaya iluya. Baliktarin din daw namin yung walis tingting at ilagay yon sa may pintuan sa labas ng bahay para hindi raw makapasok kung sino man yung may nais na gawing masama. Kaya pag uwi ko nga po noon ay sinabi ko nga yun sa asawa ko. Natawa naman po ito dahil naniniwala daw ako sa mga ganoon, pero yung dahilan ko, wala namang masama kung gagawin namin yon. Wala rin namang mawawala. At nang gabing yon, ginawa nga namin yung bili ni Arman. Maimbing na nga yung tulog namin noon nung magising ako dahil meron akong narinig na ingay sa may labas ng bahay. Parang may kumakaluskos sa may bandang puno ng mangga na nasa gilid lang ng bahay. Kinuha ko nga yung itak noon bilang panlaban. Sumilip ako sa bintana noon at may nakita akong nilalang na sobrang pula ng mga mata. Para po yung isang hayop na hindi ko maintindihan. Pero kitang-kita ko rin na mahaba yung kanyang buhok. Itim na itim rin yung kanyang balat at malalaki yung mga matang nakatitig sa bintana. Parang hayop o parang taong nakadapa. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. Nagantay ako ng ilang sandali noon at kapag naroroon pa rin ito sa ilalim ng puno ng mangga, ay lalabas na nga ako at titignan kung ano ba yon. Ngunit nang sumilip na ako ulit, ay wala na rin doon yung nilalang. Nawala naman yung takot ko noon. At nung sumunod na araw ay sinabi ko nga yun sa kaibigan kong si Arman at naggulat po ito. Tinanong niya nga kung buntis ba si Sanya at sinabi ko naman na oo. Pinayuhan din niya ako na ingatan yung mag-ina ko dahil tiyak na pupuntirihin daw kami ng aswang. Natakot na nga po ako noon, kaya noong umuwi na nga ako ay gumawa ko ng kwintas na yung pendant ay bawang. Ipinasuot ko nga po yun sa asawa ko bilang pang proteksyon. Nagsabit rin ako ng bawang noon sa pintuan at hindi inalis yung nakabaliktad na walis tingting. Nang hapon na nga po na yon, nag-isip ako ng plano para makaharap yung aswang na yon. At kinagabihan, sinadya kong hindi matulog para abangan yung pagdating ng nilalang. Pasimple ko nga pong inalis yung mga inilagay kong pangontra upang siya na nga po mismo yung lumapit. Mga 1 oras po siguro yung lumipas noon at nakarinig na ako ng mabibigat na mga yabag sa may labas ng bahay. Napabangon nga yung asawa ko noon nung makarinig kami ng ingay sa may bubungan. Niyakap ko po ito noon at sinabing wag siyang mag-alala dahil haharapin ko yung hayop na aswang na iyon. Dala ko nga po yung itak ko noon at lalabas na sana ako ng kwarto. Nang pigilan nga ako ng asawa ko, sinabi kong wag siyang mag-alala dahil hindi naman ako mapapahamak. Lumabas nga ako ng bahay noon at nakita yung nilalang sa bubong. Sinabi ko po noon na bumaba siya doon upang magkaharap nga kaming dalawa at mabilis namang bumaba yung nilalang na hindi ko man lang nakita. Bigla-bigla na lang po niya akong sinugod noon kaya't nabitawan ko yung itak. Talagang masakit po yung katawan ko noon at hindi ko maigalaw pero pinilit ko pa rin. Naglakad po yung nilalang noon papalapit sa akin habang ako naman ay pilit na bumabangon dahil natumba po ako noon. Sinabi ko noon na magkukunwari akong hindi makatayo at nang umatake na nga po ito, mabilis akong bumangon at agaran kong dinampot yung itak na nasa may tabi ko lang din po nahulog. At saktong malapit na nga ito ay agaran ko siyang sinalubong ng hawak kong itak. Dahil po doon ay nagawa ko siyang sugatan noon at tumalsik pa nga po yung dugo sa aking damit. Nang magawa ko nga po siyang mataga,
Hindi na po nagdalawang isip pa yung aswang noon at paika-ika po itong tumakbo. Mukhang minaliit nga nito ako kaya nagawa ko siyang tagain. Hahabulin ko pa sana yon pero hindi ko na nga ginawa. Lalo at nakita ko na yung asawa ko na tumatakbo papalapit sa akin. Inalalayan po niya ako noon papasok ng bahay dahil medyo iniinda ko pa rin yung unang pagkatumba ko nung inatake nga ako ng aswang. Labis na nag-alala noon yung asawa ko pero sinabi ko na mukhang nagawa kong bigyan ng malubang sugat yung nilalang na yon. Ikwinento ko nga kay Arman yon kinabukasan. Noong una ay hindi nga siya naniwala pero noong makita niyang seryoso ako ay naniwala naman po ito. Sinabi ko sa kanya na kapag may nakita siyang tao na merong sugat sa may kaliwang kamay ay sigurado na yun nga yung aswang na nakaharap ko noong gabi. Pinayuhan po niya ako noon na bantayan yung asawa ko dahil baka bumalik pa raw yon at magiganti. Pero wala na siyang magagawa sa tingin ko dahil punong-puno na po noon ng mga pangontra yung bahay. Wala naman pong nagrereklamo dahil yung iba pong nangupahan doon ay nagkataon pong wala po ng mga araw na yon. Nagkayayaan nga kaming magkakatrabaho na mag-inuman. Ang sabi ko ay sa bahay na lang para may kasama nga yung asawa ko dahil hindi ko ito pwedeng iwan. Hindi rin naman ako pinagbawalan ni Sanya noon. Dahil minsan naman ay pinapayagan naman po nito ako para daw hindi lang ako puro trabaho lang. Nagpresenta nga kami ni Arman noon na bibili ng alak, pati na rin yung pulutan. Bibilin lang po namin yun sa hindi naman kalayuan sa bahay namin. Yung barbecue po yung bibilhin namin noon. At matapos na po naming bilhin yon at naglalakad kami sa daan. Napatingin nga po ako sa may bandang kaliwa ng daan. At nakita ko yung matandang babae na nakasalubong rin namin ng misis ko noong kami ay namalengke. Naglalakad po ito palayo. Ang nakapagtataka lang, meron itong benda sa may kaliwang braso. Napansin po yun ni Arman na nakatitig ako sa matanda. Kilala mo ba yung matandang yan? Yan si Aling Emilia. Sabi pa nga ni Arman noon. At mag-isa na lang din daw po ito sa kanyang buhay. Meron daw yung anak na buntis na pinatay at hinalay ng isang lalaki na pamilyado. Nakulong naman daw yung lalaki pero kalaunan ay nakapagpiyansa dahil mayaman daw yung mga magulang ng lalaking yon. Kaya hindi nga raw nabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak nitong si Aling Emilia. Simula daw noon ay naging tahimik na raw ito at hindi na nga nakikipag-usap sa mga tao. Sinabi ko naman kay Arman na yung aswang na nakalaban ko ay napuruhan ko sa may kaliwang braso. Ang sabi pa nga ni Arman noon na baka nasugatan lang daw yung matanda at hindi naman daw siya yon. Pero sinabi ko na ganon rin yung buhok ng nilalang na aking nakaharap. Pero ang sabi po ni Arman noon ay talagang mahirap mang bintang kung wala namang ebidensya. Kaya't nagpatuloy na lang po kami noon sa paglalakad at pinilit ko pa ring mag-enjoy sa inuman kahit yung nasa isip ko noon ay mukhang yung matanda talagang yon, yung aswang na aking nakaharap. Ilang araw naman na naging payapa yung aming mga gabi. Hanggang isang umaga po noon, mga 6:30 po siguro yun ng umaga. Habang nakasakay sa motor ni Arman patungo sa trabaho, may kumpulan ng mga tao sa gilid ng boundary ng barangay. Tumigil nga po kami noon ni Arman at bumaba nga po kami upang tignan kung ano ba yung naroroon. Halos masuka nga po ako noon nang makita yung isang babae na nakahiga sa may damuhan. Parang sinaksak po ito sa kanyang tiyan. Pero ayon po sa mga tao roon, ay buntis umano yung babaeng yon. At natagpuan na lang daw na patay pero wala na raw yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Siyempre grabe po yung takot na aking naramdaman nang makita yon. Lalo at takot rin ako para sa asawa ko na noon ay nagdadalang tao rin po. Ayon pa sa iba noon ay baka napagtripan lang daw ng mga adik pero ayon naman sa iba, mukhang inaswang daw yung babaeng yon. Habang nasa trabaho nga ako noon, ay tinanong ko si Arman kung ano ba yung dapat naming gawin para malaman kung si Aling Emilia nga ba yung aswang na nakaharap ko. Dahil malakas talaga yung kutob ko na siya nga yon. Sinabihan naman ako ni Arman noon
na mamayang gabi daw ay pupuntahan namin si Aling Emilia. Papupuntahin lang daw ni Arman yung kanyang asawa sa bahay upang meron ngang makasama si Sanya. At pumayag naman po ako doon. Kapag tama daw yung kutob ko na aswa nga yung matanda, doon na nga namin ito kumprontahin. Nung gabi na nga po ay ginawa na nga po namin yung napagplanuhan. Sinamahan ng asawa ni Arman yung asawa ko, habang kami namang dalawa ay pinuntahan yung bahay ng matanda. Merong dalang itak noon si Arman, habang binigyan din po niya ako ng buntot ng pagi kung sakali man na makaharap nga namin yung matanda. Nasa tabi lang po ng daan yung bahay nitong matanda at wala po itong katabing ibang mga bahay. Nung naroroon na nga po kami, dahan-dahan kaming naglakad palapit sa kubo. Nagtago kami noon sa may gilid para hindi kami makita. Pero may nakita kaming anino sa may labas ng bahay noon na parang merong tao sa loob. Napatakip nga kami ng ilong ni Arman noon nang makaamoy kami ng masangsang na amoy. Sumilip ako noon sa butas ng kanyang dingding at halos masuka nga ako nang makita yung nasa ibabaw ng mesa. Bali nasa parting kusina po kami noon nakasilip at parang mga lamang loob po yun ng tao. Ang matindi pa, nakita ko talagang parang hinihiwa-hiwa yun ng matanda na parang balak po niyang kainin yon. Hanggang ilang sandali pa ay nakita po namin mismo noon na nilantakan ng matanda yung ilan sa mga nakapatong na parang mga lamang loob sa kanyang mesa. Napagtanto po namin noon na baka siya rin yung bumiktima sa babaeng buntis na natagpuang patay sa may gilid ng daan. Nakatago lang kami ni Arman noon sa mga sako-sakong panggatong na nasa gilid ng kanyang bahay. Hanggang narinig namin na lumabas yung matanda at parang papalapit sa aming kinaroroonan. Pinagpapawisan na po ako noon at mabilis namang kinuha ni Arman yung kanyang punyal sa may bewang nito. Ngunit makaraan lamang yung ilang sandali ay parang hindi naman po doon pumunta yung mga yabag naming naririnig at bumalik na nga po yung matanda sa loob ng bahay. Kami naman ay dahan-dahan na lumabas sa aming pinagtataguan at napagpasyahan po namin noon na umalis na lamang. Talagang nasiraan po kami ng loob noon nang makita yung mga pangyayari at parang naunahan po kami ng takot. Ang sabi ni Arman noon, pwede naman naming patayin doon yung matanda. Pero ano namang makukuha namin kapag ginawa namin yon at baka kami pa ay mapagbintangan at makulong. Pumalik na nga po kami noon at naikwento namin sa aming mga asawa yung aming mga nasaksihan. Ganoon na lang yung pandidiri nila at hilakbot nang marinig nila yung aming kwento. Hindi rin nakapagpigil si Arman noon at sinabi nga niya sa kapitan ng baryo. Nasabihan na si Aling Emilia na alam na rin ng mga tao yung kanyang lihim at paalisin na lang po ito sa baryo. Doon na nga sinama ni Mang Benny noon isang gabi yung ilan sa kanyang mga tanod. Ilan lang po yun upang maging lihim lang yung gagawin nilang pagpapaalis kay Aling Emilia. At kinabukasan nga po noon, nabalitaan na lang namin na umalis na raw sa baryo yung matanda. Ayon pa nga sa kapitan, ay nakumbinsi naman daw nila ito na umalis na lang ng matiwasay sa baryo. Kung ayaw raw niya, na gumamit pa nga ng dahas yung mga kalalakihan upang mapaalis ito. Inamin rin daw ng matanda na totoo nga na aswang ito. Pero upang wala na raw na mangyari pang kaguluhan, kusa na lang din daw siyang aalis sa baryo. Mula po noon nang mangyari yon ay wala na kaming balita kung saan nga ba nagpunta yung matandang yon. Pero batid namin na kung saan man ito magpunta ay talagang delikado pa rin ito at maaari pa rin na makapangbiktima. Pero ayaw lang po talaga namin at hindi rin namin kayang pumatay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito dahil magmula noon ay hindi na rin po namin nakita yung matanda at naipanganak naman po ng maayos ng asawa ko yung kanyang dinadala. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at ito po yung kwento ko at paalam.